everyone! It's Sunday today! Kahit na family day, andito ka pa rin. Pinakikinggan itong ating channel. Kaya naman talagang bilib na bilib ako sa iyo dahil lagi kang nakasuporta sa atin, lagi kang nagmamahal. And for that, I love you all so much. Kaya wag na nating patagalin. Nako, charan. Bago natin puntahan ang part 2 and finale sa kwento ni Bricks, dito muna tayo sa ating mga pabati, lalong-lalo na doon sa mga nagmamahal sa atin, sa ating mga subscriber. Maraming salamat. Hello ako kay Daniel Felipe. Ayun, tama na, from Parañaque City. Kahapon kasi, City. Ano ba? Daniel Felipe from Parañaque City. Ayun. Kahapon kasi hindi ko ma-pronounce ng pangalan niya eh. Hi din ako kay Rosana Crisostomo, Lina Ledeza, Abigail Tenorio, maraming salamat. Sir Jaime Rodriguez Lacuacha, Grace Sarmiento, Mary Grace Gumban, thank you very much. Nora Barido Hamandre, kay Jezebel Canada from Quezon City, kay Gail Easy, kay Cheryl Balawas, maraming salamat. Ay kay Elizabeth Lagunday, Charlene Kibingko, maraming thank you sa pakikinig. Hello rin kay Josephina, ay sa'yo, Jaya Diagan, kay Christina Season, Jeneline Akalain, maraming salamat. Hi din kay Marlina Humawan, Fernando Caberte, Miriam Gutierrez, thank you very much. Kay Mary Garbo, maraming salamat. Angelina Kapungkol, kay Alcura Ukit, kay Melissa Pugay, kay Mercy Colyado, maraming salamat sa'yo. Kay Arzuna from Dubai, maraming salamat. Ashin Sheng, thank you very much. Evelyn Evangelista, maraming salamat all the way from Bulacan. Hello rin kay Emmy Santos, kay Lynn Javier, maraming salamat. Julian Ramilo, thank you so much sa inyong pakikinig. Huwag na nating patagalin pa dahil alam kong excited ka na rin para sa ating kwento for today's video, ang finale ng kwento ni Bricks. Dito lamang sa nag-iisang Dear Mama Mia. Mula sa araw na yun, Mama Mia, na tinanggap niya ang regalo kong cellphone at saka gold ring, ay palagi ko na pong pinupuntahan si MA sa kanila. Dinadalhan ko siya ng groceries at iba't iba pang mga Filipino food. Masaya ako sa tuwing nakikita ko ang mga ngiti sa kaniyang mga labi. Oo, masaya na ako sa ganoong setup, Mama Mia, dahil kahit na hindi kami, ay nakikita ko naman siya halos 3 to 4 times a week. Hanggang sa isang araw, hindi ko na talaga kaya pang itago ang aking nararamdaman sa kanya. Kaya nagpahiwatig ako sa kanya, Mama Mia. Nung una, parang tropa-tropa lang kasi naiintindihan ko naman yung side niya na pamilyado siya. Kaya never po akong nag-expect na mamahalin din niya ako kagaya ng pagmamahal ko sa kanya. Ang sakin lang naman noon, Mama Mia, ay malaman niyang mahal ko siya at mamahalin ko siya ng walang kapalit. At kontento na ako na magkaibigan kaming dalawa. Kontento na ako sa ganon. Mula noon ay lagi na kaming magkausap dalawa ni MA. Lagi na kaming magkatawagan. Halos 24/7 na kaming nag-uusap. Pag-akyat niya sa gabi, pagkatapos ng trabaho niya, ay dun kami mas nakakapag-usap ng maayos. Pinapanood ko siya habang nagti-TikTok at nagkakape ng sabay. Kahit hating gabi na, dahil winter nung mga panahon na yon, ay sabay-sabay din kaming dalawang nagkakape. Then one time, Mama Mia, kinausap ako ni MA. Tinanong niya what if susubukan daw niyang makipagrelasyon. Siyempre, walang iba yun kundi sa akin. First time daw niya yun kung sakali man, kaya natuwa talaga ako, Mama Mia. Never akong nag-expect na magiging kami dahil alam kong may pamilya siyang naghihintay sa kanya sa Pilipinas. Tuwing mag-uusap kami, Mama Mia, ay palagi ko siyang tinatanong, tumawag ka na ba sa asawa at mga anak mo? Yan palagi ang sinasabi ko sa kanya halos araw-araw. At iisa lang din naman ang nagiging sagot niya. Opo, pero saglit lang kasi nag-ML yung asawa ko.
At yung mga bata naman andun sa lolo't lola nila. Doon na nagsimula, Mama Mia, na parang mas nag-open up na sa akin si MA tungkol sa totoong sitwasyon nilang dalawa ng kaniyang asawa. Ang sabi ni MA sa akin, Mama Mia, after daw noong kasal nila, sinasaktan na raw siya ng pisikal nung lalaki. Minsan nga ay sinakal na siya nito. At kapag lasing naman ito ay nananampal daw ito sa kanya. May isa pang beses na binalibag daw siya ng asawa niya kahit malaki na ang tiyan niya at buntis siya nung mga panahon na yon. Buti na lang, Mama Mia, at sa higaan siya tumama dun sa may foam dahil kung hindi ay baka kung ano nang nangyari sa kanya at sa kanyang anak. Mula daw noon, Mama Mia, ay parang nawalan na siya ng amor at pagmamahal para sa asawa niya. May time pang kapag lasing noon yung kanyang asawa ay pinipilit siya nitong makipagsiping kahit na ayaw niya. Kaya lagi daw siyang may spotting noon, Mama Mia. Halos 10 years din daw ang naging relasyon nila at sa 10 years na yon ay wala pa silang sariling bahay. Wala rin silang sariling desisyon na mag-asawa, Mama Mia. Dahil nga siguro ay nakikitira lang naman sila sa mga magulang nung lalaki. Lahat daw ng galaw at desisyon nilang mag-asawa ay idinidikta ng mga magulang ng kanyang asawang lalaki o ng kanyang mga biyanan. Ultimo, pananakit raw sa kanya ng kanyang asawa ay kinukonsinti ng mga magulang nito. At sinasabi pa ng biyanan niyang babae na okay lang yan. Asawa mo naman yan. Normal lang nasaktan ka niya. Yun daw ang sabi sa kanya ng kanyang biyanang babae. Ang sabi din daw nito ay tayong mga babae daw ang dapat na nagtitiis sa relasyon at sa pag-aasawa para manatiling buo ang ating pamilya. At ang dami ko pa pong nalaman mula sa kanya. Mula noong nag-Saudi na siya ay naging tamad na rin daw yung asawa niya. Mas lalo raw itong grumabe at umaasa na lang sa padala ni MA buwan-buwan. Kapag nanghingi naman ito ng pansarili niya at hindi mabigyan ni MA ay nagagalit daw ito at sinisigawan siya kapag tumatawag. Binablock din daw siya, Mama Mia, at tinitreaten siya na hindi ipapakausap sa kaniyang mga bata. Minsan nga kapag tumatawag siya, lalo noong nag-away sila ng asawa niya dahil hindi niya ito mapagbigyan sa kanyang kapritsyo, ay hindi raw sinasagot nito ang mga tawag. Tumawag din daw siya sa mga biyanan niya pero hindi din daw sumagot ang mga ito. Dahil ayaw ng mga ito na ipakausap sa kanyang mga bata. Kaya naman, Mama Mia, nagpursige na lang daw siya sa pag-a-abroad dahil sa asawa niyang may pagkatamad at umaasa na lang lagi sa mga magulang kahit na pamilyado na. Kahit nga nasa Saudi na siya at palagi na silang nag-aaway ng dahil sa pera, dahil hindi raw nagtatabi yung lalaki at mas magastos pa ito kesa sa mga anak nila. Mama Mia, mula noong naging kami ni MA ay palagi ko na pong pinoprovide ang mga pangangailangan niya. Lahat-lahat. Dahil alam ko rin naman na walang natitira sa kanya sa kanyang sinasahod dahil lahat ng sahod niya ay pinapadala niya sa kanyang asawa at mga anak. Dumating na rin sa time, Mama Mia, na itong kasama ni MA sa bahay na Pinay din ay isinusumbong na kami sa asawa ni MA. Nung una, Mama Mia, ay todo deny pa itong si MA dahil yun ang usapan namin. Na wag siyang aamin dahil doon pa rin naman siya uuwi sa kanyang pamilya kapag natapos na ang kontrata niya sa Saudi. At handa naman akong masaktan noon at magparaya sa oras na matapos na ang kontrata niya. Dahil alam ko naman, Mama Mia, alam ko sa sarili ko kung hanggang saan lang ako sa buhay ni MA. Isang araw noon ay pumunta ako sa tinutuluyan ni MA. Mama Mia, naghatid ako ng groceries para sa kanya at habang nag-uusap kami ay bigla na lamang niya akong hinalikan.
Nagulat ako dahil ang lakas ng spark at boltaheng naramdaman naming pareho. Pareho po kaming nagulat dahil parang bigla kaming nakuryenteng dalawa sa paglalapat ng aming mga labi. Iba sa pakiramdam, Mama Mia. At aaminin kong sa kanya ko lang naranasan ang ganoong pangyayari. Dumating ang araw na nalaman na rin ni Jessie ang tungkol sa amin ni MA, Mama Mia. Pinapili pa ako ni Jessie. Pero syempre, mali niya yun dahil mas pinili ko naman talaga si MA. Dahil ang alam ko, yun ang tama. Yun ang nararamdaman ko at dun ako masaya. Walang nagawa si Jessie. Mama Mia, ilang buwan din niya akong kinukulit na magbalikan kaming dalawa kahit lingid sa kaalaman ni MA. Pero nagpakatatag ako. Hindi ako nagpatinag. Ang hindi lang daw niya matanggap ay pinagpalit ko yung 9 months naming dalawa sa 3 months naming pagsasama ni MA. Hanggang sa blinak ko na lang si Jessie para wala ng gulo pa. Tungkol naman kay Trish ay nakipaghiwalay na rin ako sa kanya noon. Oo, nung una ay ayaw niya pero inamin kong may girlfriend na ako dito sa abroad at mas mahal ko ang girlfriend ko dito. At yun ang pinipili ko. Hanggang sa siya na rin, Mama Mia, ay inamin na rin sa sarili niyang wala na siyang magawa para pigilan pa ako. Kaya blinak ko na rin itong si Trish. Nag-focus na lang ako sa iisang relasyon, sa relasyon naming dalawa ni MA. Noong mga panahon na to, Mama Mia, ay tuloy pa rin ang gulo sa pagitan ni MA at ng asawa niya. Pero ang sabi ko kay MA ay wag na wag siyang makikipaghiwalay sa asawa niya at lalong wag siyang umamin na merong ako sa buhay niya. At hindi nakinig itong si MA, Mama Mia. Noong una nakikipag-ayos pa siya sa kanyang asawa pero nagmamatigas itong lalaki. Hanggang sa napuno na rin si MA at tuluyan na niyang hiniwalayan ang asawa niya. Galit na galit yung lalaki, Mama Mia. At hinahanap yung Facebook account ko para daw makausap ako. One Friday afternoon, nagpunta si MA at ang kasama niya sa mall upang mamili. Ako nung mga panahon na yon ay hindi pwedeng lumabas dahil wala yung driver. Sinama ng amo kong gumala. Kaya sinabi ko kay MA kung okay sa kanya ay mag-taxi na lang siya para puntahan ako. Total ay malapit lang naman yung mall sa bahay ng amo ko kung saan ako nakatira. Makalipas ang mga 15 minutos, Mama Mia, ay dumating si MA. Pareho kaming namumula sa kaba nung mga panahon na yon. Umikot kami sa likod ng bahay para pumitas ng ampalaya dahil meron kaming garden sa likod kaya nagpapitas siya ng isang piraso. Tsaka kami bumalik sa kwartong tinatambayan ko malapit sa gate. Bakwante yung kwarto na yon, Mama Mia, dahil yung kwarto na yon ay kwarto ng dati nilang driver na Indiano. Umuwi na ito dahil tapos na ang kontrata at hindi na ito bumalik. Pagpasok namin sa kwarto ay niyakap ko siya ng mahigpit at hinalikan sa kanyang noo, sabay tanong ko sa kanya kung ready na ba siya. Sigurado ka na ba? May asawa ka sa Pilipinas. Pero ang sagot naman niya, Mama Mia, ay handa na raw siya. Kaya unti-unti ko siyang hinahalikan sa kanyang labi. To be honest, Mama Mia, that was my first lips to lips. Sabay gapang ng mga kamay ko sa mga chocolate heels niya. Habang hinahalikan ko siya sa lieg, ay tinatanggal ko na rin yung damit at bra niya, Mama Mia. Tsaka ko siya pinahiga sa kama doon. Sabik na sabik akong halikan siya. Ewan ko, hindi naman ako ganito sa mga dati kong nakakarelasyong mga babae. Mula labi, leeg, pababa ng kanyang mga chocolate heels ay hinalikan ko. Doon ay ungol ng ungol lang si MA. Hanggang sa hinahalikan ko na rin siya sa kanyang puson at tinanggal ko na rin yung pambaba niyang suot. Aakma na sana kung kainin siya ng tuluyan, Mama Mia, pero ako ang pinahiga niya. Mama Mia, first time kong makipaglaplapan nung mga panahon na yon. First time ko pong ibinigay ng buong buo ang pagmamahal ko.
Dati kasi kapag may nakakasiping akong mga karelasyon ko, ay hindi naman po ako humahalik sa mga labi. Yes, may pasmak-smak, pero wala pong halong laway yun. Kasi natatakot nga po ako na magkasakit noon, Mama Mia. Pero ewan ko ba, kay MA ay parang hindi po ako natatakot. Parang handa po akong suungin ang lahat. Hindi lang ako ang gumawa ng move habang may nangyayari sa aming dalawa, Mama Mia. Halikan kung halikan. Malalim na mga halikan. Dati naman ay niroromansa ko rin naman tong mga exes ko, pero iba talaga pagdating kay MA. Iba yung kiliti, iba yung sarap, at iba yung saya. Habang nakapatong pa rin si MA sa mukha ko, Mama Mia, yung mga kamay ko ay malayang nakakapit sa kanyang mga dibdib. Hanggang sa pinahiga ko na siya at tinuloy ko na nga yung aking ginagawa sa kanya. Lahat ng hindi ko ginagawa noon sa mga nakakarelasyon ko ay ginagawa ko ngayon kay MA. Lahat ng mga bagay na dati ay nagiging rason kung bakit ako hinihiwalayan ng mga nakakarelasyon ko, Mama Mia, ngayon ay malaya kong binibigay kay MA nang hindi niya hinihingi. Dati kasi ang mga nakakarelasyon ko ay humihingi na sana, Mama Mia, ay ibigay ko sa kanila yung kaligayahan nila sa kama. Pero hindi ko magawang ibigay yon, Mama Mia. Ewan ko kung bakit kay MA ay ang dali-dali ko lang bumigay. Tapos habang ginagawa ko yun sa katawan niya, ay napakaingay naman niya. Tinakpan ko na rin yung bibig niya dahil sa sobrang lakas ng ingay niya at mga ungol niya. Mama Mia, halos sinaniban na noon ng kung anong espiritu si MA. Napaka-wild niya sobra. Malayong malayo sa kung paano mo siya makikita kapag wala siya sa kama. Halos kalahating oras kami sa ganoong sitwasyon. Mabilis lang dahil kailangan na rin niyang bumalik dun sa mall na pinuntahan nila. Nagpaalam lang siya sandali sa kanyang kasama na may pupuntahan, kaya kailangan niyang makabalik kaagad bago pa ito magduda. Isa pa, Mama Mia, kailangan na rin niyang magmadali at baka biglang dumating ang amo ko. Pagkatapos naming dalawa ay nagbihis na siya at inihatid ko na siya doon sa mall kung saan nandun yung kasama niya. That time ay hiwalay na silang dalawa ng asawa niya, pero nag-uusap pa rin sila dahil nga tungkol sa mga bata at sa kanyang padala. December 27, 10th year anniversary nilang mag-asawa. Bilang mag-asawa, Mama Mia. Ibig sabihin 10th year ng anniversary ng kasal nila. Doon ay talagang tinapos na nila ng tuluyan ng kanilang relasyon dahil nakausap na rin ako ng kanyang asawa. Nung una ay galit na galit sa akin yung lalaki. Pero nung nag-usap kami, nahimasmasan siguro siya dahil naging maganda naman ang pag-uusap nila. Naawa ako sa mga bata kasi iyak ng iyak ang mga ito habang kausap ni MA yung asawa niya. March of 2021 ay umuwi na ng Pilipinas si MA para harapin yung asawa at mga anak niya. Hindi madaling umuwi nung mga panahon na yon dahil napakarami pang pagdadaanan ng mga proseso. Hindi pa rin kasi tuluyang nawawala nung mga panahon na yon ang COVID, Mama Mia. Kailangan mong mag 7 days hotel quarantine at 5 days home quarantine. Ako naman, Mama Mia, ay sumunod na rin ako sa kanya. April akong umuwi. At habang nasa home quarantine siya, ako naman ay nasa hotel quarantine sa Quezon City. At nag-home quarantine ako sa bahay ng tita ko sa Laguna. Habang nagpapahinga si MA sa bahay nga ng ate niya, ako naman, Mama Mia, ay nag-asikaso na ng permit to travel ko para sundan ko siya sa kanila sa Vizcaya. Medyo mahirap at kinakabahan ako dahil ngayon pa lang ako makakapunta sa lugar ng babaeng hindi ko naman ginagawa kahit noon pa. Sumang-ayon naman ang panahon, Mama Mia, dahil inisyuhan na kaagad ako ng permit to travel kinabukasan. Pagkatapos na ma-issue ang permit to travel ko, ay agad-agad akong bumiyahe papuntang Vizcaya.
7 to 8 hours ang biyahe from Manila. Madaling araw ako dumating sa kanila. Sinundo ako ni MA kasama ang ate at asawa ng ate niya. Merong bahay yung ate niya na nasa Singapore, Mama Mia, at dun muna kami tumutuloy. Bago pala ako umuwi ng Pilipinas ay pinadalhan ko ng 50,000 si MA para pambili ng mga gamit sa bahay kung saan kami pansamantalang titira, habang inaayos pa niya ang problema niya sa kanyang pamilya. Mama Mia, dumating ako doon 2 a.m. Sobrang init sa Pilipinas nung mga panahon na yon. Kaya naligo agad ako dahil galing pa ako sa biyahe at nagbihis na rin si MA. Nakahiga na kami at hinahalikan na ako ni MA. Eto pa lang yung pangalawang beses na may mangyayari sa aming dalawa. Tulad nung nasa Saudi kami ay mas naging wild pa siya lalo na kapag kayakap ko siya, Mama Mia, at nilalakbay ko ang dila ko sa buong katawan niya ay kung saan-saan naman niya ibinabaling ang ulo niya. Satisfied na satisfied kaming dalawa ni MA ng gabing yon o ng madaling araw na yon. Kinabukasan pagising ko may ref, stove fan at iba pang gamit akong nakita. Yun pala ang binili ni MA sa pinadala kong 50,000 sa kanya. Dumating yung nanay niya at pinakilala niya ako. Medyo may edad na rin si nanay kasi bunsong anak niya itong si MA. Okay naman ang mga kapatid at nanay niya sa akin. Wala namang naging problema, Mama Mia. Ang totoo niyan ay mas galit pa nga sila sa ex-husband ni MA dahil kung kailan sila naghiwalay ay tsaka lang naman nila nalaman ng kanilang angkan na si MA pala ay sinasaktan dati ng kaniyang asawa ng pisikal. Galit na galit ang pamilya ni MA sa kaniyang ex-husband, Mama Mia. Sabi ng mga ito kung alam lang daw nila na sasaktan lang ng lalaking yun si MA ay sana hindi na sila pumayag na mag-asawa itong kanilang anak. Pero Mama Mia, ang sabi naman ni MA ay tapos na ang mga pangyayaring yun. Sa ngayon ay kailangan na lang naming unti-unting harapin ang bukas. Mama Mia, the next day ay pumunta si MA kasama si nanay doon sa bahay ng mga biyanan ni MA para harapin na sila nung time na yon. At nung time na yon ay may ibang babae na rin kinakasama yung ex-husband ni MA. Hindi naging maganda yung paghaharap-harap nila dahil nauwi lang ang lahat sa bilangan at sumbatan. Yung mga bata ay mukhang na brainwash na rin ng mga biyanan ni MA kasi ayaw sumama kay MA. Kahit hihiramin lang sila ay ayaw. Ayaw rin ipahiram ng mga biyanan sa kanya yung kanyang sariling mga anak. Sa sumunod na araw sa barangay na sila nagharap-harap. Gumawa na rin ng kasulatan na wala na silang pakialamanan maliban sa mga bata. Open na dalawin ni MA ang mga anak niya pero ayaw nilang ipahiram kaya pumayag na lang din si MA na visitation rights lang ang meron siya para wala ng gulo. Ang sa akin naman ay walang problema na laging pumupunta si MA sa bahay ng biyanan niya para makapag-bonding sa mga bata. Never naman akong nagselo sa ex-husband niya, Mama Mia. Kasi never naman yan magkakagusto sa akin kung talagang mahal niya pa ang ex-husband niya at kung talagang tapat siya sa asawa niya, hindi ba? Then nag-decide na rin kami ni MA na bumili na ng lot or house and lot para may sarili na talaga kaming bahay. Kapag hapon noon, Mama Mia, ay nag-iikot kami sa mga kabilang streets para maghanap ng lupa o bahay na binibenta. Nakahanap naman kami ng 36 square meter yung lupa, then up and down na yung bahay. 500,000 all in na binili na namin, Mama Mia. Inasikaso na namin agad lahat ng papers at pinarenovate yung bahay. Kasabay noon ay bumili na rin kami ng motor para may pang-service tuwing bibili kami ng mga materyales para sa aming bahay. Noong ginagawa na yung bahay namin ay marami na kaming naririnig na mga chismis. Nai-insecure yung ex-husband niya dahil magkakabahay na kami ni MA.
At hindi nga kami nagkamali sa mga naririnig naming chismis. Christ Day yon, Mama Mia. Biglang sumugod yung ex-husband niya sa bahay na lasing. Nagwawala at galit na galit. Ako naman, pinapasok agad ni MA at sinara yung gate. Walang lock yun, Mama Mia. Inalog-alog yun ng lalaki at gusto akong palabasin. Ang sabi ko naman ay pumasok ka dito sa loob ng pamamahay ko para makita mo ang hinahanap ko. Yang tapang ko ay ilulugar ko, Mama Mia. Babae lang naman talaga ang kaya mong saktan, hindi ba? Sabi ko pa sa kanya nung mga panahon na yon. Babae kasi alam mong walang kalaban-laban. Nabubuksan na niya yung gate pero Mama Mia di naman siya pumapasok. Siguro ay alam din niyang pwede ko siyang ipakulong sa salang trespassing at may right akong magdemanda o idemanda siya. Si MA naman nasa labas ng gate kasama siya pinipigilan. Pero bigla niyang tinulak si MA kaya nadapa ito at nagkagasgas ang paa at braso nito. Hanggang sa tinawagan na ni MA yung atin niya at si nanay na nasa kabilang street lang yung bahay. Maya-maya pa'y dumating na din yung tatay nung lalaki. Sila na ang nag-away at nagsusumbatan pero etong tatay nung lalaki ay taas-baba ang paningin sa aming bahay. Hanggang yung ex-husband ni MA ay sumigaw at sinabing, "Eto ba ang gusto mo? Ang magkabahay? Bakit hindi ka nagsabi? Bakit iniwanan mo kami?" Sagot naman ni MA sa kanya, Mama Mia, "Ikaw lang ang iniwan ko at hindi kasama doon ang mga anak ko. Ba't kailangan ko pang sabihin sa'yo na gusto kong magkabahay tayo? Dapat, hindi ko na dapat yun sinasabi sa'yo, diba? Hindi ko na kailangang sabihin yun. Dapat bago ka pa bumuo ng pamilya, nakasama ako, dapat alam mo na kung anong mga prioridad mo. Dapat alam mo na kung ano ang dapat mong mga responsibilidad. Dapat, magtrabaho ka dahil magkakapamilya ka na. Pero hindi mo ginawa. Bagkus ay nakadepende ka sa mga magulang mo kahit na nagkaroon na tayo ng mga anak. Tsaka ako lang naman talagang inaasahan mong magtrabaho para magkabahay tayo, 'di ba? Dahil ikaw hindi ka marunong tumayo sa sarili mong mga paa. Pamilyado ka na pero nakaasa ka pa rin sa mga magulang mo." Inalog-alog pa rin nung asawa ni MA ang gate ng bahay namin at sinisipa-sipa pa niya ito. Siguro mas lalo siyang nainsulto kasi tumatawa-tawa ako sa loob ng bahay habang siya ay nagwawala sa labas. At bigla itong sumigaw ulit. "Hoy ikaw! Inagaw mo ang mahal ko." "Inagaw ko? Mahal mo? Talaga bang mahal mo si MA? Mahal mo pala bakit mo sinasaktan?" Hindi siya nakasagot, Mama Mia. Pati si nanay ay napangiti nung narinig niyang sinabi ko yon. Sumagot ulit ako dahil hindi siya nakaimik. "Di sige, mahal mo pala Ang tanong, mahal ka pa rin ba? Sige, kunin mo siya. Kapag sumama sa'yo, di kayo nang magsama." Hindi na siya sumagot, Mama Mia, at nagsalita si MA. "Dapat kung susugod ka dito, dinala mo dapat yung kinakasama mo. Para naman marinig din ng mga kapitbahay naming tsismosa at marinig din nung kinakasama mo ang mga sinasabi mo ngayon. Bakit ako lang pinapalabas mong masama dito? Hindi ba may kinakasama ka rin? Okay na, di ba? Nanahimik na kami. Pero kayo tong nanggugulo. Pareho na tayong may kinakasama ngayon kaya pwede respeto na lang sa isa't isa." Yun lang ang huling narinig ko, Mama Mia, kasi umakyat na ako sa taas at nagpatugtog na. Maya-maya nakita kong umalis na rin yung dating asawa ni MA pati na rin ang tatay nito. Mula nung pangyayaring yun ay hindi ko na muna pinayagan si MA na dumalaw sa mga anak niya at baka kung ano pang gawin nila sa kanya. Baka pagkaisahan pa nila ito at lalo na teritoryo nila yung pupuntahan nila. At alam ko pa naman, Mama Mia, na mahilig talagang gumamit ng dahas yung dating asawa ni MA. Ilang araw ang lumipas, ilang linggo hanggang sa unti-unti nang nagiging maayos ang lahat. Dinadalaw-dalaw na ulit ni MA yung mga bata, kumakain sila sa labas minsan.
Isang beses gusto ng mga bata na dun matulog ang mama nila sa kanila. Dun sa bahay ng mga biyanan niya, pero Mama Mia, hindi ako pumayag. Hindi dahil nagsiselos ako sa ex-husband ni MA, kundi dahil takot ako baka kung anong gawin nila kay MA. Lalo na't may galit pa yung mga yun, lahat ng angkan ng kanyang ex-husband dun kay MA. Ayaw din naman ni MA na matulog doon dahil takot din siya. Gusto sana ni MA na dalhin ang mga bata sa bahay pero ayaw pumayag ng mga biyanan niya. Kaya ang sabi ko, hayaan mo na lang muna. Darating din ang panahon na sila mismo ang magsasabi sa'yo na uuwi sila sa'yo o pupunta sila sa bahay. Sa ngayon, kako, ay hayaan muna namin na makinig ang mga bata dun sa mga biyanan ni MA. Buti na lang at nakinig din naman itong si MA, Mama Mia. Dahil nga hindi naman niya nakakasama ang mga bata, ay niyaya niya akong mag-abroad ulit. Kaming dalawang mag-a-abroad at pumayag naman ako dahil pareho lang kami noong nakatambay sa bahay. Maluwag na nung mga panahon ng sitwasyon dahil vaccinated na ang halos lahat ng tao. Dahil maluwag na noon ay naisipan kong gumala kami. Nung una sa Baguio, 5 days kami doon. Sa La Union ay 5 days din. Sa Ilocos Sur at Ilocos Norte at Pangasinan. Ang sarap ng buhay, Mama Mia, na napupuntahan na naming dalawa nang magkasama yung mga lugar na dati ay pareho lang naming pangarap na puntahan. Lahat ng tourist spots sa Ilocos Norte ay napuntahan na naming dalawa. Pagudpud na lang ang hindi namin napuntahan at Batanes. Maraming naiinggit sa amin, Mama Mia, dahil hindi nila alam na magtatagal kami at magsasama talaga kaming dalawa ni MA. I spent a lot of money para sa aming pagsasama. Malaki ang ininvest ko kasi sigurado talaga ako sa kanya. Oo, malungkot ako sa part na lalaking broken family yung mga anak niya. Pero proud ako sa part na may isang babae akong nailigtas mula sa kamay ng isang lalaking madahas at mapanakit. Natuloy ang pag-a-apply namin sa abroad ni MA, pero bago kami umalis ng bansa ay umuwi muna kami sa lugar ko sa Visayas. Dahil bago ako mag-abroad noon sa Saudi, hanggang sa bumalik ako ng Pilipinas ay hindi pa ako nakikipagkita sa pamilya ko. Hindi ko pa nakakasama ang pamilya ko, Mama Mia. Ayon at naging maganda naman ang pagtanggap ng pamilya ko sa aming dalawa ng kinakasama ko. Mama Mia, nauna akong makaalis ng bansa. 3 months na ako dito sa Kuwait bago siya nakaalis ng Pilipinas. At sa awa ng Diyos ay swerte kaming pareho ang mga amo naming mababait. Around April of 2023, biglang kumontak yung panganay na anak ni MA sa kanya. Pinapauwi siya nung bata dahil uuwi na raw siya sa bahay. At dun na raw ito titira sa bahay namin. Sabi pa nung bata, yung tatay daw niya ang nag-block sa mama niya para di niya ito makontak ng ilang linggo at buwan. Gabi-gabi daw chinecheck ng papa niya yung kanilang mga cellphone at baka raw kumontak daw sila sa kanilang ina. Kwento pa nung bata, Mama Mia, na itinakwil daw ng lolo niya yung papa niya dahil sa babaeng kinakasama nito. Mabisyo daw kasi yung babaeng bagong kinakasama ng kanilang ama. Alak, sigarilyo at tamad din sa mga gawaing bahay. Kaya pinalayas daw sila at nangungupahan daw sila malapit doon sa bahay namin. Mama Mia, nung kwento iyon ng panganay na anak ni MA sa kanya, ay umiiyak talaga si MA dun sa mga sinasabi ng bata. Pumapasok sila ng kapatid niya sa school nang walang almusal. Siya din daw ang naglalaba at nagluluto dahil tamad daw talaga yung babae, yung madrasta ng mga bata. Mama Mia, may isang anak din daw na babae yung kinakasama ng tatay nila. At mas lagi raw itong kinakampihan at pinapaboran ng kanilang ama kaysa sa kanila na totoong mga anak niya. Mas pinapaboran daw ng kanilang ama yung anak ng kanyang kinakasama kapag nag-aaway sila. Dagdag pa niya, Mama Mia, hirap na hirap daw sila kasi papa niya lang ang nagtatrabaho. Lubog na rin daw sa utang ang kanilang ama.
which is ang dating asawa ni MA. Biglang nag-chat din sa akin yung bata, humihingi ng sorry para sa mga panahon noon, Mama Mia, na galit sila sa amin. Kaya naman kinausap ko si MA na umuwi na lang ng Pilipinas kasi ito na yung pagkakataon niya para makasama ang mga anak niya. Pero Mama Mia, pasikreto lang ang lahat. Kapag nasa school yung mga bata, tsaka ko contact sa amin. Pag nasa bahay na ang mga ito ay deleted na lahat ng pinag-usapan namin at hindi kami pwedeng mag-chat kapag ang oras ay oras na nasa bahay ang mga bata para hindi sila mahuli ng papa nila na kinokontak pa rin ang mama nila. Yun nga, Mama Mia, dahil sobrang naawa kami sa mga anak ni MA, ay napagdesisyonan naming umuwi na nga siya ng Pilipinas. 7 months pa lang siya dito noon sa abroad. Pagdating ng Pilipinas ay nagkita agad sila sa school ng mga anak niya. Yakapan at iyakan, tsaka pumunta sila ng barangay. Pumunta rin sila ng DSW Desk for Women para magtanong kung anong proseso para maiuwi na niya yung mga bata permanently, para makuha niya yung kustodiya ng mga bata. Noon lahat sinabi ng mga bata, Mama Mia, noong unang harap nila sa barangay noon ay gusto na nilang sumama sa mama nila. Pero ayaw pumayag ng lolo at papa nila. Brainwash din daw sila kung ano-anong paninirang sinasabi sa kanila ng kanilang lolo tungkol sa nanay nila. Hanggang sa tinawag na o pinatawag na ng DSWD yung papa niya o papa nila para papuntahin sa barangay nung araw din na yun. Mama Mia, gulat na gulat yung lalaki dahil magkasama na yung mag-iina niya. At noong dumating nga ang papa nila sa barangay, ay pinaliwanag nung taga-DSWD ang mangyayari. Sabi pa raw ng DSWD ay wala siyang karapatang manakit ng babae kahit asawa pa niya ito dahil walang katanggap-tanggap na dahilan para manakit ka ng isang babae. Tapos asawa mo pa. Dapat ikaw yung taga-protekta ng iyong asawa at ng iyong pamilya. Hindi yung ikaw ang nagdadala ng kapahamakan sa kanila. Hindi yung ikaw ang nananakit. Sabi nung taga-DSWD, Mama Mia, ay hindi mahalaga kung sino ang unang nagloko. Dapat pareho nilang tanggapin at aminin na pareho silang nagloko at pareho silang may pagkakamali. Pagkatapos ng naging permahan nila ay malayang naiuwi ni MA yung panganay niyang anak sa bahay namin. Pinilhan niya agad ng mga gamit dahil walang kagamit-gamit yung bata lalo't nagdadalaga na. At makalipas ang ilang araw, Mama Mia, ay pumunta na rin yung bunso sa bahay kaya ang saya-saya na nilang mag-iina. Masaya na rin ako noon, Mama Mia, dahil nakasama na ng mahal ko ang mga anak niya. Inaasikaso na niya bago pumasok sa eskwela ang mga bata. Nagmumukhang tao na ang mga bata sa poder ng nanay nila. At unti-unti noon ay gumaganda ang pangangatawan at kutis ng mga bata. Kasi noong nasa bahay pa sila ng kanilang ama ay para po silang mga batang yagit na ang iitim ang dudugyot ng mga damit na para bang basahan na ang ginagawang uniforme sa eskwela. Sabi pa sa akin ni MA nung nasa DSW pala sila noon, Mama Mia, ay may sinabi itong ex-husband niya sa kanya tungkol sa akin. Nanliliit daw siya sa sarili niya at malaki ang inggit niya sa akin dahil mas nagagampanan ko raw yung responsibilidad sa kanyang mag-iina na dapat siya ang gumagawa. Buti pa raw ako kahit na tomboy na bibigyan ko o naibibigay ko yung pangangailangan nila at sobra-sobra pa nga. Hiyaw ng hiyaw daw ito at parang naapakan ng kanyang pagkalalaki dahil mas may ibubuga pa daw ako na isang tomboy kaysa sa kanyang totoong lalaki. Nanliliit din daw siya sa sarili niya dahil alam niyang hindi niya maibibigay o kayang i-provide yung mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Well, Mama Mia, hindi ko naman iniisip yun. Ang sa akin lang naman ay mapaganda ang buhay nilang mag-iina sa akin at maibigay lahat ng pangangailangan nila. Oo, tama naman na malaki ang nagbago sa buhay nilang mag-iina mula nung nasa akin na sila. Nabibili na nila lahat ng pangangailangan nila, lahat rin ng gusto nila ay nakakain na nila
at napapasa kanila na. At masasabi kong financially stable na ako kaya napoprovide ko ang needs ng mag-iina. Sobrang mahal na mahal ko po si MA, Mama Mia. Kapantay ng pagmamahal ko sa mga anak niya. Oo, itinuring ko na rin silang totoong mga anak ko. Paunti-unti ay nagiging maayos ang mga bata at natanggap din nila ako bilang bagong partner ng ina nila. Kami namang tatlo, nina MA at ex-husband niya, ay naging okay na rin, Mama Mia. Naging open na rin ang communication namin. Naging maayos na rin ang aming mga usapan, Mama Mia. Kumbaga, nagkapatawaran na at natanggap na namin ang mga sitwasyon na meron kami. Nag-uusap kami ng ex-husband niya paminsan-minsan at inamin ito sa akin na mahal pa rin niya si MA. Naiintindihan ko siya dahil legal silang mag-asawa at may mga anak silang dalawa. Umaasa pa rin daw siya na sana ay dumating ang panahon na maayos pa niya ang pamilya niya. Ang sabi ko naman, hanggat wala kang pagbabago, hinding-hindi babalik sa'yo ang asawa mo. Lalong takot na takot pa rin si MA sa kanya na baka masaktan niya ulit ng pisikal. Sabi ko sa kanya kung gusto niyang bumalik o mabuo ang pamilya niya, dapat ay magbago siya at maghanap ng matinong trabaho. Yung trabaho na siguradong mabubuhay niya ng maayos ang kaniyang asawa at mga anak. Kasi ako, Mama Mia, kung talagang babalikan siya ni MA, kung talagang isang araw ay bigla na lang magsasabi si MA sa akin na mahal pa niya ang asawa niya at gusto niyang makipagbalikan dito, ay hindi naman po talaga ako hahadlang. Hindi po ako hihindi. Hindi po ako mamamagitan sa kanilang dalawa. Pero hanggat ako ang pinipili ni MA, hanggat ako ang minamahal niya, ay sinisigurado ko naman na gagawin ko ang lahat para lang hindi siya magsisi sa kanyang desisyon na ako ang piliin niya. Ang totoo niyan, Mama Mia, kung isang araw ay biglang magsasabi sa akin si MA na magkakabalikan na sila at gusto na niyang buuin ang kanilang pamilya, ay walang magiging problema sa akin. Ibibigay ko pa yung bahay sa kanila. Pero hindi ko siya basta-bastang ibabalik sa asawa niya hanggat hindi ko nakikitang stable ang trabaho nito. Stable ito financially at stable na rin ang pag-iisip nito. Hanggat hindi ko nasisigurado na hindi na niya sasaktan ulit si MA. Sabi ko sa kanya, inayos ko ang buhay ng asawa mo at hindi ako papayag na sirain mo ulit ito kung wala ka pang konkretong plano. Nilamok nga ay ayaw kong padapuan si MA. Lahat binigay ko sa kanya, wag lang siyang mahirapan. Kaya nakiusap ako sa asawa niya na sana kung darating man ang araw na babalik sa kanya si MA, sana ay mas mahihigitan pa niya yung buhay na pinaparanas ko kay MA. Ang problema naman, Mama Mia, ultimo mga anak nila ay ayaw na ring pumayag na magkabalikan pa ang kanilang mga magulang. Nung narinig kasi ng panganay niyang anak na pinag-uusapan namin ni MA ang tungkol sa bagay na yon, ay bigla itong sumingit, Mama Mia. Mama, wag na. Lalo lang tayong maghihirap pag nagkabalikan pa kayo ni Papa. Kilala mo naman si Papa, Mama, di ba? Tsaka isa pa, baka dalawa na tayong sakta ni Papa. Siya nga pala, Mama Mia, sinabi din ng panganay ni MA na sinasaktan din daw siya ng kanyang papa. Ilang beses na raw siyang naasuntok nito. Kapag may nagagawang pagkakamali siya, ay agad-agad siyang sinasampal o di naman kaya ay sinusuntok. Kaya sa paningin ng panganay na anak ni MA ay walang kakwenta-kwenta ang ama nila. Sabi pa nito ay lubog na lubog daw ito sa utang. Wala pang pagbabago kaya okay na daw sila sa ganitong sitwasyon. Yung ako at ang mama nila ang kasama nila. Nung una, kinakausap ko si MA tungkol sa naging usapan namin ng ex niya. Baka palabas lang daw yun, sabi ni MA. Para kung sakaling magkaayos sila, sinabi ko sa kanya na ibibigay ko yung bahay. Pero sabi niya ay baka lalo lang daw magiging tamad yung kanyang asawa, lalo na't hindi na magbabayad ng tirahan.
At isa pa, pinangako ni MA sa akin na never at never na raw siyang babalik sa taong minsan na siyang sinaktan at sinayang at pinahiya sa maraming tao. Kung maghihiwalay man daw kami, never din daw na magiging dahilan yung ex-husband niya. Kung maghihiwalay man daw kami at hindi raw kami ang maging hanggang sa huli, ay never daw niyang babalikan yung ex niyang walang kaplano-plano sa buhay. Sa ngayon, Mama Mia, ay LDR o long distance pa rin ang relationship naming dalawa ni MA. Andito ako sa Kuwait at siya naman ay andyan sa Pilipinas. Yung ex-husband niya ay may bago na namang kinakasama. Salat pa rin ito sa buhay at lubog pa rin daw ito sa utang. Doon ko nakita na wala talaga itong planong bawiin si MA. Hindi siguro talaga totoo ang sinasabi nitong pagmamahal kay MA, Mama Mia. Dahil kung talagang totoo ang sinasabi niyang pagmamahal, dapat inaayos na niya ang sarili niya. At hindi yung ganito na palipat-lipat pa siya ng kinakasama tapos palubog pa ng palubog sa utang. Sa lahat ng nangyari, Mama Mia, masasabi kong worth it naman yung pagkakamaling napasukan ko. Dahil kahit pagkakamali yun ay pinaglaban naman ako ni MA. Sa loob ng 3 taong relasyon naming dalawa bilang long distance relationship at kung minsan ay normal na nagsasama, Mama Mia, alam kong normal lang din na nagkakaroon ng away at nagkakatampuhan. Pero naaayos din naman namin kaagad. Pinapauwi na nga niya ako ng Pilipinas pero nanghihinayang ako sa kikitain ko dito. Oo, stable na ang savings namin pero ayokong masayang yung araw, Mama Mia, na itatambay ko lang dyan sa Pilipinas. Maraming aral akong natutunan mula sa relasyon naming dalawa ni MA. Hindi pala porket mali, susuko ka na kaagad. Hindi pala porket nakatali na siya sa iba, sila na talaga. Hindi pala talaga basihan yung kasal at haba ng panahon para masabi mong kayo na talaga hanggang sa huli. Kundi may isang taong darating pa pala sa buhay natin na ipaparamdam sa atin yung sobra-sobrang pag-aalaga at pagmamahal. Hindi rin pala nakabase sa kasarian ng isang tao sa kung sino ang nararapat sa iyo. Kaya sa mga katulad kong miyembro ng LGBT dyan na nagmamahal ng may asawa, kung may basihan naman para ipaglaban, go for it. Huwag nating isipin ang sasabihin ng ibang tao. Lahat tayo may karapatang magmahal at ipaglaban. At kapag natagpuan na natin ang taong totoong magmamahal sa atin, dapat pahalagahan at ingatan natin. Matuto tayong makontento lalo't galing na tayo sa maling gawain. Galing na tayo sa pagkakamali. Kaya dapat itama na natin ang buhay natin. At alam niyo pa kung ano yung tama? Yung makontento sa isa't isa at maging tapat. Gawing seryoso ang buhay at relasyon dahil hindi na tayo pabata. Maraming salamat po, Mama Mia, sa pagbabasa ng aking sulat. More power and God bless. Nagmamahal, Kapeko Couples. Grabe naman ang naging kwentong ito ni Bricks, hindi ba? Well, oo, tama nga naman. May mga kasal nga naman na hindi dapat naganap nung una pa lamang. May mga couples din naman na nagpapakasal tapos pinagsisisihan din sa huli ang kanilang pagpapakasal. Alam mo, bilib ako sa'yo, Bricks. Bilib ako dahil pinanindigan mo talaga si MA. Pinakita mo talaga ang labis-labis mong pagmamahal sa kanya. Isa lang ang pakiusap ko. Kapag talagang stable na kayong dalawa o stable na ang pinagkakakitaan ninyong dalawa ni MA, hiling ko na sana asikasuhin nyo na yung annulment ng kasal nilang dalawa. Hindi dahil sa sinasabi kong sa mata ng Diyos, sa mata ng kabit ka pa rin, pero parang yun na rin yun. Alam kong may pagkakamali ang asawa ni MA, malaking pagkakamali actually, at hindi rin naman malinis si MA dahil may pagkakamali din siya.
Pero para maitama nyo ng maayos ang mga pagkakamaling yon, dapat ay ayusin muna ang pinagmumulan ng gusot. At yun ay ang pagiging mag-asawa nilang dalawa. Sana kahit na hindi legal ang pagpapakasal ng mga LGBT couples dito sa Pilipinas o hindi pa legal, sana asikasuhin nyo na yung annulment ni MA at ng asawa niya. Para na rin sa peace of mind ninyo. Kasi baka kung anong mangyari, 'di ba? Ilang taon na kayong nagsasama. Sabi pa sa batas, kapag 5 years na kayong nagsasama sa iisang bubong, matatawag na kayong common law partner. 'Di ba? So may mga karapatan na kayo sa isa't isa. Pero paano 'yun kapag may asawa pa siya? So sana nakikinig ka ngayon, breaks sa kwentong pinadala mo, at sana nakikinig ka hanggang dito sa payo ko. Sana kung may sapat na kayong naipon, total andito naman sa Pilipinas itong si MA, asikasuhin niya na yung pagpapawalang bisa o pagpapaanal ng kanilang kasal. Yun ang isa sa pinaka-importanteng dapat yung pagtuunan ng pansin sa ngayon. Para sa akin lang naman ha. Pero kung sa inyo ay ayos na kayo sa ganyan, you will cross the bridge when you get there na lang, nasa sayo pa rin yun. Ang akin lang naman ay concern ako sa well-being ninyong dalawa. Maraming salamat sa pinadala mong sulat dito sa atin, Bricks. Sana may natutunan ng ating mga tagapakinig, hindi lang yung mga miyembro ng LGBT o yung mga nagmamahal ngayon ng mga taong nakatali na, kundi doon na rin sa mga babae at lalaki na nakikinig ngayon. Lalong-lalo na doon sa mga nagpaplano ng magpakasal, doon sa mga nag-iisip ng bumuo ng pamilya. Sana may natutunan kayong leksyon mula dito sa naging kwento ni Bricks at ni MA. Isipin nyo ng makailang-ilang ulit kung handa na ba talaga kayong magpakasal, kung wala na ba talagang sisihan pagdating ng araw, at kung handa nyo na ba talagang panindigan ang isa't isa at ang pamilyang inyong buuin. Lalong-lalo na dun sa mga kalalakihan, kayo ang haligi ng tahanan. Handa na ba kayong mag-provide, magprotekta at magmahal at mag-alaga ng inyong pamilya? Tignan nyo muna ang sarili ninyo. Napoprotektahan nyo ba ang sarili ninyo? Napoprovide nyo ba ang mga pangangailangan ninyo? Dahil kung hindi mo napoprovide ang mismong pangangailangan mo, di wag ka nang magpakasal. Kasi nakakahiya naman kung iaasa pa natin sa iba yung inyong pangkain, yung inyong pamilya, 'di ba? Sana nga ay naintindihan nyo ang leksyon na gusto kong makuha ninyo mula dito sa kwento ni Bricks. Sa inyo na mga nakikinig ngayon, please do like and share this video dahil talaga namang kapupulutan ito ng aral. At kapag tapos ka nang mag-like and share this video, ay click na rin kayo dyan sa ating subscribe button. Kung hindi pa po kayo subscriber nitong ating channel, click nyo na rin yung notification bell para lagi po kayong na-update sa tuwing meron po tayong bagong video na inilalabas. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagmamahal at suporta nitong ating channel. I love you all so much. Hanggang sa susunod po nating kwento, ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat. Be healthy, be happy, be safe, and be kind. Bye-bye! Mwah, 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 mwah!